ito na tulay. Yun. Alam mo pala mahaba to eh. Yun, mahaba na tulay ito. Mahaba nga, no? Okay, pagbaba namin, may mga nagtaka sa kaliwa. Ano gagawin namin sa rentakal? Mag-rent kami ng kotse. Ano? Diretso pa kayo pagbaba at tulay, ha? May nakita pa kami tulay. Pag naubos tong load, tawagan mo muna ako doon. Karaniwan na sa mga lugar na ito, nag-aabang yung mga truck na illegal na magbabiyahe ng mga tao mula dito sa Riyadh patawid ng Jeddah. At sa pagkakataong ito, isang gasolinahan at isang restaurant ang paghihintayin ng truck bago sila bumiyahe. Pagka minsan ay dito rin po nagbabayaran ang mga biyahero at yung mismong mga pasahero bago sila umalis patawid ng Jeddah. Dito namin nakilala si Mang Herman. Sa nakalipas na 7 taon, hindi bababa sa 100 Pilipino at ibang nasyonalidad ang naitakas niya mula Riyadh patungong Jeddah. Pag napunta sila ng Philippine Embassy, wala silang pera o wala silang backer o suporta na malinaw na resulta, napipilitan silang tumawid ng Jeddah kahit ba naman mahirap ang pagtawid. Kahit bawal, sa tingin niya ay malaking tulong ito sa mga naghihirap na OFW. Pero ang tulong na ito, may kapalit. Depende sa ibang lahi ang Pilipino dahil gusto rin na matulungan. Para naman hindi rin kami talo, sinisingil namin ang pinakamababa na 500. Pinakamataas na rin yun. Ito yung isa sa mga klase ng truck na ginagamit ng mga nagtatransport ng mga Pilipino mula dito sa Riyadh papuntang Jeddah. At ikinukubli nila yung mga tao na itinatawid nila ng Jeddah sa mga spasyo na kagaya nito sa likuran ng driver. Nang gabing iyon, 2 Indonesian ang pasahero ni Mang Herman. Delikadong daan mula Riyadh patungong Jeddah. Pag nahuling nagpupuslit ng mga manggagawang takas at walang ikama o papeles, pagkakakulong at hagupit ng latigo ang aabutin ng driver at mga takas. Pakiramdam ko sa una, lahat ng takot nandun eh. Kaso sa kasanayan ko na rin, sabi nga kapit sa palatilim, pag nagigipit talagang wala ka ng kinakatakutan pagdating sa sanayan lang ba. Makalipas ang halos 8 oras na biyahe sa kilo-kilometrong disyerto at maingat na pagdaan sa mga checkpoint sa highway, nakilala namin si Mang Robert nang malapit na kami sa Jeddah. Bukod sa kargo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, kasama niya ang 2 Indonesian. Illegal niya itong ipapasok sa pamamagitan ng backdoor sa Jeddah. Ang akin lang kasi, makatulong. Hindi ko may tinatakas yun na pang personal ko lang dahil yung totos yung ibinabayad sa amin ano lang yun yung dulo lang yun Ang mga nagkukuha dyan, mga 2,000, 1,500 ang bigay ng mga babae dyan. Sa loob ng truck, nagkalat ang mga gamit at pagkain ng grupo ni Mang Robert. Sa tagal na niyang ginagawa ito, sanay na si Mang Robert sa pagpupuslit, hindi lang ng mga Pilipino kundi pati na ng mga banyaga. Maraming nagtatakas, ang ano nila dyan, pakay, 6 din gagamitin, gano'n. Ako hindi. Kasi nagkaya nga sila marami kung dahil pag kumarga, 2 o 3 o 4, karamin 4 2. Hindi ako nagkakarga ng isa. Kasi pag isa, ikaw matutokso ka rin, magtatabi kayo ng tulog dyan. Ito yung pinakaulo ng truck kung saan sa ilalim nito ay yung makina. At sa likod ng passenger seat at driver seat ay isang maliit na kwarto kung saan tinatago yung mga tao na itinatawid nga papunta backdoor. So dito sila natutulog, nagkakasya sa mga gamit nila dito. Yakob, katir. Idait-lang balo. Yakob. Tatakot talaga siya. Kagabi nga, iiyak na yung kagabi Ilang sandali pa, umalis na ang truck. Matapos ang ilang oras sa biyahe, huminto sa isang gasolinahan ng truck at maingat na pumarada ito. Maya-maya pa, isang taxi ang dumating at isinakay ang lalaking Indonesian. Yung mga ganon, if they go to the authorities dito sa Riyadh, in the Eastern Province or wherever they are working, mabibilanggo sila.
Ilan sa mga Pilipinong nakipagsapalaran sa backdoor, ang grupo ni Romelo Botastas. Nag-file kami ng reklamo laban sa company namin dahil doon sa hindi pagpapauwi sa amin kahit tapos na yung kontrata, hindi pagbabayad ng sahod at saka overtime. Pati yung visa namin, yung residence visa namin, hindi rin po nire-renew. Kaya nagdesisyon si Romelo at 7 pa niyang kasama na tumakas. Iniisip nga namin, siksikan tayo nito. Kaya ang mga suot namin, mga nakashort lang kami, tsaka yung meron pang nakasando lang. Ipinasok sila ng banyagan driver sa loob ng freezer van para makatawid lamang papuntang Jeddah. Pag biglang bubuksan ng driver yung freezer, talagang napakaingay sa loob, tsaka napakalamig dahil kahit saan-saan po nanggagaling yung buga ng hangin. Kaya ang ginagawa ng ibang mga kasama ko, pag tumigil at umandar yung freezer, nagtatakbuhan sila papunta sa hulihan. Umabot daw sa punto na sa tindi ng lamig, inakala nila na yun na ang kanilang katapusan. Doon sa lugar na dinaanan namin, wala ho kaming signal ng cellphone. So mga oras na ang itinakbo ng freezer, lamig na kami. Lahat kami nakatayo na. Hindi naman ho kami pwedeng mag-ingay o anong, dahil along the way sir, baka may makarinig sa amin. Kailangan tahimik lang talaga kami ron sa loob. Gaya ni Romelo, 2009 pa natapos ang kontrata ni Edgar. Pero hindi na siya pinauwi ng kanyang employer matapos ang pagbabackdoor sa loob ng freezer. 1 month notice, pagka-exit ka, dapat magbibigay ka ng babala mo, ng letter mo sa kanila. So 3 months before, pag ginagawa na namin yun, sinubmit namin sa kanila para at least alam nila. Kasi sasabihin siya, wala pa replace sa'yo, wala ang kapalit ka, maghintay-hintay ka muna. Pinatuloy sila sa Hajj Seaport Terminal kung saan rumerenta ng espasyo ang pamahalaan. Nung unang araw nila dito, salat sa pagkain kaya ang natitira nilang pera, pinagsasama-sama nila para bumili ng isda na kanilang binuro. Ay sir, mayroon pang natitira sir. Pwede pa yan? Pwede pa yan sir, binuro eh. Walang freezer eh, walang pagdaanuhan. Kaya sagana sa asin, anong alat. Sa Pilipinas, nakilala namin si Mervin. 2 taon siyang nagtrabaho bilang waiter sa Riyadh. Sa unay maayos naman ang naging trabaho niya, pero mababa sa napagkasunduan ng natanggap niyang sweldo, bukod sa inaabot ng ilang buwan bago nila makuha. Ang totoo po niyan hindi po talaga nababayaran ang sweldo namin. Nauutang. Kakarampot na lang, inuutang pa. So ang tanong ko nga, ano ipapadala mo? Pero di gaya ng iba pa naming nakilalang mga takas sa Saudi, hindi sa truck kundi sa isang pampasaherong bus siya sumakay para makatawid ng Jeddah. Ang pinaka-gamble mo ron is yung magta-travel ka ng walang passport, walang ikama. Sa Jeddah, nagbayad si Mervin at iba pang takas na Pinoy sa mga fixer. Nagbayad pa po ako noon ng another 800 riyals, so 8,000 pesos po yun. Inabot ng halos 2 buwang pagkakabilanggo sa mga deportation center si Mervin bago tuluyang nakauwi sa Pilipinas. In the end, you will go sa proseso for deportation. Walang backdoor. Sabi-sabi lang ng mga taong gustong manloko ng kapwa nila. Pero sana po pauwi na. Ang sitwasyon ng mga Pilipinong may mga problema at kaso sa Saudi Arabia, tila wala pang maasahang agarang solusyon mula sa Department of Foreign Affairs na ipinagpapatuloy lamang ang kalakaran at polisiya ng nakaraang administrasyon. 4 months umaabot. Ayon kay Elensana, Executive Director ng Center for Migrant Advocacy, upang mas maprotektahan ang ating mga OFWs, kailangang tugunan maging ang mga problemang kinakaharap nila sa pre-departure pa lang. The whole process, walang hihingin sa'yo na pera. Pagdating mo sa, yung ready ka nang umalis, nagpaalam ka na and everything. Pagdating mo sa airport, sa NAIA, bibigay sa iyo yung iyong passport, yung iyong kontrata, at sasabihin sa iyo na you owe me this much. Tapos ang ano dyan, parang, siyempre nakaset ka na mag-abroad ka, hindi ka pwedeng uuwi sa bahay ninyo. Papayag ka na. Ready ang recruiter. You have to just sign this paper. Loan agreement siya.
Sa recruitment violations, tinitingnan nga ho natin yung gravity of the offense. At meron din hong parang graduations of yung penalties po. Kasi kung first offense naman ho yan, hindi naman ho natin po pwedeng isara kaagad. Paano ho na-address ng POEA yung problema ng backdoor? Unang-una, meron tayong ginagawa sa POEA na preventive approach, no, para wag nang dumami yung kaso ng ganyan. We are very, very aggressive in our pre-employment orientation seminars na yung mga aplikante pa lang, we let them know ano yung mga problema pag sila po hindi pumasok sa tamang proseso. Kamakailan, nabawasan ng mahigit 40% ang budget na inaprubahan ng Administrasyong Aquino para sa Legal Assistance Fund kung saan kinukuha ang pondo para sa repatriation. Sa ilalim ng Amended Migrant Workers Act, dapat ay 100 milyon ang pondo ng Legal Assistance Fund. I'm sure we would come to something which would satisfy our workers, which would be in accordance with Republic Act 10,022. So the figure is not yet final? Well, the figure is not yet final. In fact, I was just talking in Malacanang to those who are handling the budget, and I said, you know, I think we can come to an agreement, and they agree. So walang problema yun. Sa pagtatalong ito ng mga kinaukulan, nananatili sa balag ng trahedya at bingit na alanganin ang mga manggagawang Pinoy na tila walang maasahan sa ating pamahalaan. Sa pagpasok ng administrasyon ni Pinoy, may maasahan na kayang pagbabago ang mga manggagawang Pinoy